Good morning mga kadaladi. So for today's video, gagawa tayo ng lumpiang sariwa. Okay, so konting trivia lang. So ang nag-start tong lumpiang sariwa during Spanish colonial era ata yan. Basta yun, sabi ni ChatGPT. So anyway, ito yung parang kung ang Chinese merong spring rolls, meron naman tayong lumpiang sariwa. Usually, ang lumpiang sariwa is nilalagyan talaga siya ng yung balat, yung parang hindi ko alam ang tawag dun eh. Parang yung parang balat lang siya ng yung wrapper lang siya. Pero ito kasi hindi ko sa binibenta namin, hindi kami nilalagay ng wrapper. Okay, so kailangan lang natin dito is yung kamote, which is yung nakita nyo kanina. And then, piprituin lang natin siya, ito-toast. Hindi naman siya totally toasted na toasted. Basta mapalambot lang natin siya. And then, or kung ano yung prefer nyo. And then, bawang sibuyas. And then, tsaka natin ilagay yung mga gulay. Sa gulay naman, kailangan lang natin yung sayote, carrots, beans, and then yung singkamas. So, ang gawin mo lang is igigisa or ibubusang mo lang siya dyan na wala siyang tubig. Yan. So, lalagyan mo lang siya ng oyster and then lalagyan mo lang siya ng pepper and then konting magic sarap. So, sa magic sarap naman, kung hindi nyo hindi nyo prefer, edi pwede namang skip nyo. Optional lang naman yan. So, yan. Ihaloin mo lang siya hanggang sa lumambot. Pag medyo okay na siya, lumambot na siya, i-add na natin yung na-separate natin na kamote and then yung repolyo. And then i-mix lang natin siya. So, wag lang natin siyang pabayaan na hindi na mix kasi nga hindi tayo naglagay ng tubig dyan. So, mabilis na siya manikit sa pan natin na ginagamit. So, kailangan natin siya halo. Pero wag naman yung totaling halong-halo na parang madudurog na yung gulay. So, hindi na masarap yun. Kasi medyo light lang siya. Basta wag lang kalimutan siyang haluin kasi baka manikit. Since wala tayong nilalagay na liquid dyan. Okay, so pag sa tingin nyo okay na yung lambot, okay na yung lambot ng kamote, ng carrots, ng sayote, ng beans, ng singkamas, at ng repolyo, then pwede nyo nang set aside yan. And then, tsaka tayo gagawa ng sauce. Okay, yung sauce naman yung magdadala ng ating fresh lumpia o lumpiang sariwa. Kasi pag walang sauce, para lang siyang ginisang gulay. Okay, so kailangan natin ng masarap na sauce. Ayan, so ipiprepare na natin yung sauce. Make sure lang hindi naka-open yung kalan dyan. So, walang kalan yan, walang ako yan. So, sakto lang yan. Naglagay ako ng 4 spoon ng cornstarch and then ng brown sugar. Pero nakulangan ako sa lapot eh. So, mag-add ako yan sa dulong video na. So, if ever na sinusundan mo to, pwede kayong maglagay na ng mas marami. Or depende pa din sa inyo kung gaano karaming prefer nyo. So, ang kailangan lang dyan is cornstarch para lumapot. And then, sugar and then pepper. Then mag-add na tayo ng water. Haluin na natin yan. And then for kung napansin nyo kanina, hindi tayo naglagay ng pampaalat dun sa gulay natin. So dito tayo maglalagay ng pampaalat, which is yung soy sauce. So yung soy sauce natin, dito natin ilalagay. Mag-add din tayo ng liquid seasoning, pero optional yon kung prefer nyo or hindi. And then halo-haluin mo lang siya. Make sure na dissolve na lahat ng ingredients or ng mga powdered ingredients or yung solid ingredients para before mo siya isalang, and then tikman mo din kung okay na yung panlasa. So ayan, nag-add lang ako ng konting toyo and then sugar kasi medyo kulang sa lasa, and then magic sarap. Mag-add ako ng magic sarap dyan. And then tikman natin, if goods na, then pwede natin siyang isalang. Okay, so mix lang natin siya. Habang nakasalang, mix pa din tayo ng mix. Pwede mo siyang skip siguro around
2 to 3 minutes yung pag-mix niya. Papakuluin mo siya and then basta tingnan niyo siya kasi mabilis siyang lumapot. Okay. So yan, naka-open na yung kalan yan. So minimix na natin para hindi siya yung lumuumuo. So ayun, upon mixing, malagnaw yung nagawa ko, kaya nag-add ako ng 2 kutsarang cornstarch dyan. So kaya nasabi ko kanina, kulang yung cornstarch na nilagay ko. So ito, dinagdag ko yung cornstarch yan. So pwede naman, basta make sure lang natunaw na yung cornstarch bago mo siya ilagay dyan sa kumukulong sauce. Ayan, so haluin mo and then ilagay mo yung cornstarch para mas lumapot siya. Ayan, parang tubig lang yung niya, texture niya, kaya nag-add ako ng cornstarch. And then pag nag-add, mapansin nyo medyo lumalap o palapot na siya ng palapot. Ayan, so ayan, huwag mo lang tigilan sa kakahalo. Haluin mo lang siya ng haluin. Ang apoy naman yan is hindi yung totally ganun kalakas, yung parang low to medium heat lang siya. And then i-add na natin yung garlic and bawang. Garlic and peanut. So mani and bawang. So yan, i-mix mo lang siya. Yan yung last touch natin. Ayun yung magdadala ng sauce natin. And then based kasi dun sa trivia, kung wala kayong makikita sa ibang lugar or basta Pinoy ang gumagawa nun. So usually Pinoy lang nakagawa ng peanut with garlic na na sauce. Tikman mo once okay na. Depende naman, pwede ka rin mag-adjust, like kulangan ako sa alat, so you can add naman ng soy sauce kung gusto mo, or kulang sa tamis, pwede ka maglagay ng sugar, basta pasok sa panlasa mo. Okay. Ayan, so okay na yan, goods na yung lasa niyan. Papakuluin lang natin and then ready na siya para i-display or ibenta. Actually, madali yan sa paggawa ng time na yan kasi may nakaabang na nabibili yan. Kaya madalian yung paggawa ng sauce. Though okay naman lahat yan. Wala naman tayong binago, as is pa din naman yan. Ayan. So ayan na ang ating lumpiang sariwa sauce. So that's all. It's me, Mar.